Yan, tama yan, Tuta Soto. Pagtibayin nyo yung proposed Senate Resolution number 307. Protektahan natin yung ating mga kababayan para hindi na maulit yung ginawa ng administrasyon na to dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mainit na palitan itong si Senator Alan Peter Cayetano laban dito kay Tuta Soto. Di natin malaman dito kay Tuta Soto. Ang trabaho nyo dyan, ang punot dulo lang naman ho talaga kung bakit pinadala doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi man ho dahil doon sa mga EJK. Hindi ho totoo yun. Huwag ho kayo maniwala doon. Alam niyo bakit galit na galit ang administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katangi-tanging si Tatay Digong ang kauna-unahang nagbulgar sa ginagawang pagnanakaw ng administrasyon nitong si Marcos Jr. At dito rin ho sa video na to, naku, akala siguro nitong si Tambaluslos titigilan natin itong issue na to na binulgar nitong si Congressman Toby Chanco. Pero bago yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ano na naman ba itong 6 billion na to? Pambihira, habang ho palang pinag-uusapan natin yung issue ng mga maanomalyang flood control, ang Tingog Party List, naniningit pa rin. Pambihira. Diba, ang init na ho, nagkakagulo na dyan sa House of Representatives. Zaldico, tumakas na, kaliwat kanan yung investigasyon. Tingog Party List, meron pa ho palang ginagawang hocus-pocus. Ano ho itong hocus-pocus na to? Binulgar ho ito nitong si Congressman Toby Chanco. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Mantakin nyo, ito matindi dyan Mantakin nyo ho mga kababayan, nasa kapangyarihan pa si Martin Romualdez. Akala ho natin, hindi na ho siya speaker. Siya pa rin ho, Speaker of the House. Lahat ng gusto niya mangyari dyan sa bulwagan na yan, yan ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Ano ho bang interest nitong si Boy GD? Para i-impeach itong si BP Sara. Wala hong interest yung mama na yan. Ang may kagustuhan na ma-impeach si BP Sara, yung mga nakinabang doon sa ninakaw nila sa mga insertion, sa mga falsipikadong flood control project dyan sa DPWH. At di umano, karamihan ng miyembro ng Justice Committee, kung di envelope, maletahang ibinida. Sa kanila nung mga magigiting nating Marines. Ito, hinamon ni Navotas City Rep Toby Chanco, si Tingog Party List Rep Jude Asidre na ipaliwanag sa taong bayan. Nako, nagkakahamunan na kung bakit nagsingit umano ang kanilang partido ng halos 6 na bilyong piso sa may Cameral Conference Committee ng 2025 General Appropriation Act. Yari ka dyan, Jude Asidre. Ipaliwanag mo. Yan ang problema kay Jude Asidre. Ito, tambayan nito itong si Piggy Bank. Tambayan yan sa lounge ng House of Representatives. Pero balita natin, hindi na siya ngayon tumatambay doon Siya umuubos ng mga tira-tira. Tama Oy, Jude Asidre, merong hamon sa'yo itong si Congressman Toby Chanco. Yan ang problema natin dito. Binabanatan nyo si BP Sara, kini-question nyo yung kanyang salin, yung kanyang confidential fund. Pero dito pinag-uusapan ho natin mga kababayan, insertion. At yung amount ng pera pinag-uusapan hindi biro, 6 billion pesos. Yung kay BP Sara, pag may insertion, may hocus-pocus. Pag may insertion, malamang sa malamang, may DPWH project infrastructure sana naman napunta yung 6 billion na yan. Ipaliwanag mo yan, Jude Asidre, sa sambayan ng Pilipino. Dahil ngayong mga panahon na to, kada 5 sentimo, dapat nabibilang sa kaban na sambayan ng Pilipino. Diba? Kailangan nating bilangin ng kada sentimo ngayong mga panahon na to. Dahil naghihigpit tayo ng sinturon, dahil nagmamahalan lahat ng mga pangunahing bilihin. Ngayon, kung itong 6 billion na to, pagkikibit-balikat na lang natin at ika nga tututukan natin yung 125 million ni BP Sara dyan sa impeachment na yan. May problema ho tayo dito bilang bansa. Di ba malaki yung problema natin dito mga kababayan? Ako na ho nagsasabi sa inyo, pagka pinalampas ho natin at hindi ipinaliwanag sa sambayan ng Pilipino kung saan napunta yung bawat sentimo ng 6 billion pesos na to, na di umanong isiningit na naman nitong party list ni Martin Romualdez sa 2025 General Appropriation Act dyan sa Bicameral Conference Committee, malaki ho ang problema natin.
Malaki. Ako naiintindihan ko to eh. 2025 kasi ano ho yan? Ginawa yan 2024. Yan ho yung mga kapanahunan na ang aangas pa nila, ang yayabang pa nila. At iniisip nila, anak ng Tokwa, 2025 midterm election. Karamihan ng mga congressman kailangan ng pondo para maitulak yung nabasurang impeachment laban dito kay VP Sara. Mantakin nyo ho mga kababayan, ang dami ho nilang sinayang na pera, magkalitaw-litaw, falsifikado pala yung proseso ng unang impeachment kay VP Sara. Kaya ngayon, kayo, Luistro, galing-galingan nyo. Wala na tayong ganito kalaking pondo. Hype si PH. Bakit hype si PH? Ano nangyari? Hype si PH kasi pagbungad ho natin ang ating page, ang tumambad sa atin, hinahamon nitong si Toby Chanko, itong si Jude Asidring, itong si Piggy Bank. Inuuna yung pantry ng House of Representative. Bago kung ano pang lantakan mo dyan sa House of Representative, Jude Asidre, paliwanag mo muna to 6 billion na to, walang yaka. Ito, 6 billion pesos. Singit budget sa tingog party list ng ESMI. Ano to? ESMI ni Martin Romualdez sumingaw. Yan ang mga kapsyonan. Pag talaga ang Abante ang nag-caption, wala nang mas gagaling dyan. Wala nang mas titindi. 6 billion pesos singit budget sa tingog party list ng ESMI. Ni Martin Romualdez, sumingaw. Langya kayo, mga langya kayo dyan sa Abante Diyos. Para kay si Benny Abante ang gugulo nyo. Hindi. Para dito kay Jude Asidre, ipaliwanag mo na lang kung saan napunta yung mga siningit nyo na yan. Mga walang nga kayo. Sagutin mo na lang itong si Congressman Toby Chanko. Ang gusto natin pakita dito, yung irony ng nangyayari sa Pilipinas. Lahat ng resources, enerhiya, ng House of Representative, talagang ibinubuhos nila sa impeachment nitong si VP Sara. Pero dito sa mga mahahalagang bagay, kagaya nitong 6 billion pesos na insertion ng tingog party list, base dito kay Congressman Toby Chanko, bakit hindi nyo ipaliwanag? Bago nyo kami paandaran ng impeachment ni VP Sara, itong 6 billion pesos muna. Hindi ko sinasabing konti yung 100 milyon na confidential fund ni VP Sara. 125 million. Kung titingnan natin sa mga binulsang pera ito pera ng mga magnanakaw na congressman at diyan sa Malacanang, mga 2.5 maleta lang ho yun mga kababayan. Pero ang problema dito, hindi pa tapos ang investigasyon ng COA. Bakit na nila kinukusipay si VP Sara dyan sa Justice Committee na yan? Patapusin ang investigasyon. Pag meron ng mabigat na ebidensya itong si Terry Redon, saka tayo mag-usap. Hindi yung wala pa man, bida-bida kayo dyan. Dito tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Isa sa mga, re-electionist yan. Isa yan sa mga susuportahan natin. Itong kalibre ng senador na to, hindi ho siya kagaya nitong si Amy Marcos manggagamit. Ito, may prinsipyo at paninindigan at hindi pipiliin, hindi pinili bilang vice president nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte yan kung walang nakita diyan sa mama na yan. Okay? Sino yung mga nagalit diyan? Si TP. Sino yung mga nagalit diyan? Ngayon, nasaan na yung mga nagalit kay Senator Alan Peter Cayetano? Doon na lang ho mga kababayan. Yun na lang Di ba? Binabakbakan ni TP yan? Nasa na si TP? Na kay Marcos Jr. Nagpapakasasaka yung mga panahon na to. Hoy TP! Walang hiya ka ha? Sinad kay TP. Kinukulaot ka ni PH Update TP. Diba? Dito ho natin makikita ang karakter. Yung mga bumibira dito sa mama na to, kagaya nito si Thinking Pinoy, nasaan na siya ngayon? Nasaan na siya? Yung meron pang paakap-akap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakap-akap pa niya Anak ng Tokwa, behind the scene, nakikipag-collab pala kay Marcos Jr. Pinagpaplanuhan na pala. Diba? Huwag ganun. Ito at least, itong si Senator Alan,
Nag-independent siya noong tumakbo siya ng pagkasenador. Hindi siya sumama sa kung kanino mang partido. Pero yung prinsipyo at paninindigan ng Duterte, nakikita ho natin sa kanya. Hanggang sa ngayong mga panahon na to, nanalo siya dyan sa Senado. Palakpakan ho natin itong si Senala. Kaya ako bilib ako dito sa totoo lang. Kung sakaling tatakbo, ikakampanya ko to. Ikakampanya ho natin to. Sino gusto niyo? Si John Vic Remulla? Gusto maging senador si Nicolas Torre? Anak ng toko. Wala na. Wala na. Tapos na ho. Ika nga tapos ng buto-buto pagka nangyari yung senaryo na yun. Kaya Senator Alan Peter Cayetano tayo. Game. Resolutory clause is aligned, Magaling, Mr. magaling. President, will also change the title to extrajudicial rendition rather than instead of extraordinary rendition, we will use the word extrajudicial. Extrajudicial. Yes. That has been I approved move if there's no earlier. objection. Yes, we're now amending the title after the resolutory portion that was amended earlier. Okay. Any objection? Hearing none, approved. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, I believe that we're now in the period of amendments, committee amendments. Yes, the chair yields to the President Pro Tem. Thank you. Bumaba pa talaga no? Bumaba pa talaga, no? Makikipagtanungan portion pa siya sa isang abogado. Nang nanto ko, di naman abogado to. Yung hilig-hilig magbida-bida eh. Ang gawin nyo, mag-schedule kayo ng hearing para sa Blue Ribbon Committee. Huwag yun ang wala nang tanong-tanong dyan sa ano na yan. Dyan sa sinusulong na Senate Resolution number 307. Para sa protection sa Pilipino versus extrajudicial rendition. Yan eh. Para hindi na nila maulit yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahirap na baka sa susunod na administration yung mga kaalyado nyo na sila na hinahanap ng kung sino man. Tayo pagka halimbawa sinabi ng Amerika, merong kaso si Marcos Jr. ng anong tawag doon? Meron din siyang kasong tax ata doon eh. Kalimutan ko yung kaso ni Bangag doon eh. Kung sakaling sinabi ng Amerika na hand over Mr. Marcos Jr. Hindi ako magdadalawang isip, mag-aatubili. Litisin nyo yan, anak ng toko. Pabulukin nyo sa kulungan yan. Senaryo lang naman. Huwag kayong magalit. Kasi pagka hindi na presidente yan, hindi na makakatungtong ng Amerika yan. Ngayon, immune siya kasi presidente siya ng Pilipinas. Kumbaga, meron siyang leeway na pumasok sa Amerika at hindi siya arestuhin. Kung di tayo nagkakamali, meron kasong kinahaharap yung si Bangag dyan sa Amerika. Correct nyo na lang ako kung mali ako dyan sa comment section. Walang problema yan, di ba? Pero yun ang pagkakaalam natin. Kung sakali mang matapos na kayang termino at sinabi ng Amerika, hand over Mr. Bangag to us. Anak ng tao ka. Tingnan natin kung merong pantalyanista at Ensaymada na pupunta sa Villabor Air Base na yung maninindigan para dito kay Bangag. Kung wala ng pera, wala ng maleta, yung mga vlogger nitong si Marcos Jr., malamang sa malamang magsasari. Pero markado ko kayo. Mga walang nga kayo, itong mga talyanista at Ensaymada vlogger, pagka naging presidente si BP Sara at bigla kayo nagsara, nag-Duterte, mga walang nga kayo, araw-arawin ko kayo dito. Kaya yung mga nagbabalak na pagka na kay Marcos ng bis, lilipat na ako. Di ba? Meron gano'n eh. Meron mga vlogger na yun. Meron mga vlogger na gano'n na kay PRRD ngayon. Mga nagpapanggap na DDS. Hindi lang ho natin mabanggit dito yung mga channel nila dahil ika nga, hanggat hindi nila ginawa yung sinabi nila, yan lang natin sila. Pero once, anak ng tao ka, araw-arawin ko kayo, mga brads. I'm telling you, hindi nyo magugustuhan. Wag yung gagawin yan. Okay na kayo dyan. Kay Duterte kayo ha. Kay Duterte kayo. Maganda yan. Papalakpak ako kayo. Kasi nagtutulong-tulong tayo. Kahit na alam kong pasway-sway lang kayo kung nasaan ang views doon kayo. Walang problema yan. Pero once na lumipak kayo kay Marcos Jr., pasensyahan na lang. Ngayon dyan kayo. Walang problema. Ha? Markado kayo. Nako. Paano pagka sinabihan ko yung ibang mga DDS vlogger, etong ganyan, etong ganon. Nako, yari, malaki problema. Balita ko, pagka nag-Marcos views na daw, lilipat na yun eh. Joke lang kayo naman. Wala yun.
Wag lang akong tanongin ng ibang mga vlogger, baka mapilitan ako sabihin. Pero, hindi ko sasabihin. Secret yun. Secret yun, secret. Secretong malupit. As long na hindi naman sila lumilipat ng kampo, hindi naman tayo magkakaproblema. Pero once na lumipat na kay Marcos Jr. ang views, nag-viral siya tapos biglang naging Marcos supporter na, hindi na Rodante Marcoleta. Ay na, doon na. Pwede na tayong bumira nun. Pero ngayon, wag na. Wag. Tropa pips pa sila ngayon. Mauna individual or? Tropa pips pa sila ngayon, tropa pips. Kasi ang pagbablog dito sa political vlogging, ang puhunan natin dito para lang sa mga baguhan ha. Hindi ko sinasabi veterano ako o kung ako ang pamantayan ng political vlogging. Hindi ho yun. Base sa aking obserbasyon, ang ating puhunan dito, makinig ha, pero yung mga malulupit kagaya ni Bay, hindi na nila kailangan marinig to. Ang ating puhunan dito, yung ating mga prinsipyo. Yun ang ating currency. Yun ang ating yun ang ating puhunan. Pag wala na yung prinsipyo at paninindigan, wala na. Tapos na. Ngayon, pagka sinabi mo kung nasaan lang ang views, trabaho lang to, aba, hindi paninindigan yan. Ibig sabihin, yan may kalalagyan. Pero hindi naman. Joke lang ha. Siya nervyoso. Recognizes Drain yung views pagka ganun. Pag nakita ng mga Duterte supporter, ganun ka lang pala. Wala ka naman palang prinsipyo talaga. Binubudol mo lang pala kami dito. Diba? Kaya yun. Kaya kung meron ka ng ginagawa, panindigan mo na. Kung kay Duterte ka talaga. Hindi yung pasway-sway ka. Mali yun. Hindi. No good. Mr. President, our distinguished minority floor leader to sponsor the measure and our Senate President, Vicente Soto III, to propose amendments. But I believe he has a committee amendment, Mr. President, or his personal amendment. The Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, is recognized. Sir President, And to introduce his amendments, the Senate President. before that, Mr. President, isang committee amendment lang po. Sige. So as discussed with Senator Lacson, our Senate President pro temp in the last last week when we brought this up, the intention of everyone is to make sure of due process, to make sure our Constitution is followed. And good Senate President pro temp brought up the fact that if you search the word extraordinary rendition, may negative connotation. So in that respect, I'd like to propose that instead of extraordinary, we use extrajudicial. So the title will read, Resolution Expressing the Sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition Ganda niyan. and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. In the same manner, Mr. President, if it could be a omnibus amendment, on page 2, lines 33 and 39, after comma, following the word whereas, delete the entire clause and replace with the following. The enforcement of arrest warrant issued by the International Criminal Court against former President Duterte and his subsequent surrender. We'll deal with that later, Mr. President, because we might delete the whole paragraph altogether. So just the title, Mr. President, instead of... yeah. In that case, if I may suggest, Mr. President, that the distinguished gentleman, the minority leader, amend the Title. the resolutory portion. Yes. That is where it is contained, so that later we can go to the title, no? But what you were mentioning on... Yes. Tama, Mr. President. So in the same manner, just change the word extraordinary to
extrajudicial rendition. All right. So just the title and resolutory Move. at this point in time. Majority Leader, will you move or will I move Yes. for the amendment? Yes, Mr. May I President. move for The the- resolutory portion muna. Yes. Yes, Mr. President. So move on the amendment. An objection? Hearing none, motion is approved. Okay, now, Mr. President, if you don't mind. Yes, Uh, Mr. President. I have no problem at all with the resolution. I fully support it. As a matter of fact, I'm glad that you have changed a word or two in the resolutory portion and then hopefully later on in the title. My issue, if you don't mind, my esteemed minority leader, through you, of course, Mr. President, is 2 or 3 lines in the whereases. Yes, Mr. President. So that I was hoping that we could somehow temper 1 or 2 lines there that might be, in consonance with the Republic Act 9851. So in page 2, line 33, the entire whereas, and I don't understand you were thinking of doing that yourself later on, no? But if I may propose Yes, now, Mr. so President. the entire whereas, 33 to 39. replace it with the following. Ano? And I think this will be in consonance with Republic Act 9851. I need not explain it anymore, Mr. President. So replace it with, whereas in 2025, a warrant of arrest issued by the International Criminal Court, ICC, in parentheses, were implemented to apprehend former President Rodrigo Duterte. If you will accept, Mr. President. So with that line and then go to the next already. Yes, whereas. go to the next whereas. I think that's fair, Mr. President, and fair and clear. Anyway, Mr. President, everyone has a stand on this issue at nasa Supreme Court naman. So I think just stating it factually the way the Senate President did, I think would be clear to everyone. Yes, I hope so. Yes, thank you so much. Thank you if you're accepting, Mr. President. An objection? Objection. Hearing none, amendment, the proposed amendment is Right. approved. And 2 more, if you don't mind, Mr. President. For page 3, line 1 to 5, replace, remove lines 1 to 5 and replace it with, whereas Article 59, paragraph 2 of the Rome Statute states that a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of that state. Of course, meaning the Philippines. Agree, Mr. President, because it's logical with the former amendment in the former whereas clause. So I accept and agree. An objection? Hearing none, approved. And finally, Mr. President, still on page 3, a proposal to, I believe it does not really align with the subject of what we want in the resolution. So may I move that we remove lines 11 to 17, Mr. President? Ano yung line na yan? Remove the entire whereas, and that's it. Because it may be redundant. Yes, because we already said so in the lines 1 to 5 of page 3. That, Well, Mr. President, should- considering that my sponsorship speech mentioned this, and I just wanted it on the record that this resolution will be for everyone, no, including cabinet members or insurgents or military men that can be charged in the future for acts during the time we were under the Rome Statute. There'll be no harm to the resolution if we remove
line 11 to line 17. So I'll accept the amendment, Mr. President. Thank you, Your Honor. Any objection? Hearing none, approved. Thank you. I have no more amendments, Mr. President, and I would be honored if the minority leader will make me a co-author of the resolution. Mr. President, you are a principal sponsor also of this, as we agreed last time. Yun. But Send ba to? Send ba to? Ako, pwede na to. Sa tingin ko, itong Senate resolution na to, proposed Senate resolution number 307, ito na magbibigay daan. Sa bagay, kahit na nung Senate resolution, anak ng toka, binibida nga nila yung ICC, yung residual, ano tawag doon? Residual, kung ano man yung residual na yun. Kasi kasama pa tayo nung nangyari yung mga yun, kaya pwede lang. Kung ginagamit pala natin yun, bakit hindi natin sinunod na idala siya sa competent judicial authority? Diba? Mahirap na, tago mo na siya. just to make sure that the title and the resolutory clause is aligned, Mr. President will also change the title to Oh, yes. extrajudicial rendition rather than, instead of extraordinary rendition, we will use the word extrajudicial. Extrajudicial, yes. That has been I approved move if there's no earlier. objection. Yes, we're now amending the title after the resolutory portion that was amended earlier. Okay. Any objection? Hearing none, approved. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. Mr. Majority Leader, if there are no more amendments, Session suspended for 30 Thank you. seconds. Thank you, Mr. President. No, it's- humbly ask that we pass the resolution. Yes, Mr. President. We're just, I believe it'll just be a transfer of. Tapos na ba? Okay. Yes, Mr. President, with that, I move that we adopt proposed Senate Resolution number 307. Subject to style. Subject to style, Yeah. Mr. President. Any objection? Hearing none, Senate Resolution 307 is now adopted. Mr. President, there are a few members who would like to just explain how their vote is to be counted. So we don't Yeah. need to have a Pakinggan nominal natin, vote. pakinggan natin. We just ask that those who want to vote abstention or are not in favor, maybe they can just raise their hands, Mr. President. Manifest. Senator Risa Ontiveros Si Risa, is recognized, and after Yes, Senator Senator Risa Ontiveros, Ontiveros Senator Pangilinan. wants to take the floor. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I rise to explain my Yan, no paliwanag vote mo. to PSR number 307. Oh. Please proceed. Thank you, Mr. President. This measure is framed as a defense of sovereignty and due process. Those are values I uphold. Oh. But sovereignty does not mean insulation from obligations we freely assumed under international law. And due process does not mean immunity from accountability, especially for such grave charges. Oh. Sa totoo lang po, nakakalito ang resolution dahil lahok-lahok ang mga legal concepts. Extraordinary Lawak-lawak ang legal concept. Hindi ka man abogado. May alam ka ba sa legal concept? Mag-abuga siya ka, tapos paliwanagan mo kami ng legal concept, saka tayo mag-usap. Bira tong alin na to. O, tuloy mo. rendition o extrajudicial rendition Oo. na synonymous sa isa't isa at talaga naman bawal. Extradition na may kanya-kanyang governing treaty. At ang totoong pinapatungkulan ng resolution na ito, which is a surrender to the ICC following Section 17 of Republic Act 9851. Sabi ng resolution, two options daw ang nasa RA 9851. Extradition o surrender. Yan. Pero hindi po extradition ang tamang proseso. Ano? Dahil according to international law at sa rules on extradition proceedings ng Korte Suprema, extradition is a formal, treaty-based process in which one state surrenders an accused or convicted person to another state to stand trial or serve a sentence. The ICC is not a state,
So extradition could not have been an option. Hindi po namili ng mas mapangahas na option ng executive. Namili po siya ng angkop na option dahil extradition is an incorrect remedy. Precision matters, Mr. President. When we mislabel a legal process, we distort the constitutional analysis that follows. Our own Constitution incorporates generally accepted principles of international law as part of the law of the land. The fight against impeachment. Pero kailangan muna nating i-exhaust lahat ng legal concept. Yan, mahilig ka dyan eh. Legal concept sa Pilipinas bago natin padala yung kung sino man ang ipapadala sa ibang bansa. Ngayon kung yung amo mong bangag ang ipapadala natin doon, pagka natapos na ang kanyang termino dahil baka gusto ng Amerika, i-handover natin sa kanya yung si Marcos Jr. Huwag kang mag-alala, Amerika. Anak na tawa. Sa inyo na, huwag nyo na isauli. Impunity for crimes against humanity Nako. reflects a long-settled principle. Crimes against humanity. Ang biktima, si Aling Sila. Okay lang sana eh. Pagka binabanatan nila ng ganyan si PRRD, yung mga kaso, kahit dito sa Pilipinas, talagang nagsusumigaw na merong pananagutan itong si Tatay Digong. Kung hindi ho sila manghakot ng mga minimum wage earner na mga marites, yan sa mga presscon nila o watch party nila pagka may hearing itong si PRRD, wala hong dadalo dyan. Yung iba nga ngayon, pag may watch party sila, pag may hearing si Tatay Digong, nagtatakip ng mukha. Ba't nagtatakip ang mukha? Kasi nga ayaw nilang ipakita, kasi maraming nakakakilala sa kanilang mga mahal sa buhay, talagang mga adik at gumagamit kung di naman nagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Bago mo kami paandaran, oy Risa, na yung mga international law, parte yan ng law of the land, ano yung muna yan? Exhaust muna natin yung mga legalidad sa Pilipinas. Ngayon kung talagang meron tayong problema, doon papasok yan. Pero presidente yung amo mo, si Bangag. Pwede nilang pagganahin ng DOJ, ombudsman, o kung sino pa man sa Digang Bayan. Lahat ng korte. Magsama-sama, imbestigahan yan si Digong sa mga sa mga EJK. Bakit hindi ginawa? Ang iniisip kasi ng mga siraulong Bangag, pagka napunta na sa Amerika, sa dahig itong si Tatay Digong, magbabago na ang timpla ng politika. Hindi nila na-anticipate na imbis na masiraan ng loob, tayong mga taga-suporta, lalong nag-init ang ating damdamin na suportahan ito si dating Pangulo. Totoong suporta, hindi yung sway-sway. Iba yun. Yung ibang channel yun, yung mga sway-sway. Hindi ba na-teros yung tinutukoy ko? Linawin ko, hindi ba na-teros yan? Hindi third floor studio yan. Panuorin nyo yung mga yan. Hindi Birada Agila yan. Birada Agila, di ba? Yung kena Badong, hindi kena Badong yan. Hindi sila Ma'am Joey yan. Hindi. Hindi yan. Hindi sila yung pinapatungkulan ko Malalaman nyo din yan mga kababayan. Pero hindi yung mga vlogger na nabanggit ko na yan ang pinapatungkulan ko. Hindi third floor, hindi banat bay, hindi sila bisdak, hindi yan. Principle. Individuals may be held criminally responsible under international law for the Yung mga yon, may mga merong presipyo yun. Yung karamihan nga dyan sa mga yan, nag-isko. Bangag tayo nun. Pero hindi tayo kagaya ng ibang talyanista na alam na nilang mali, kinukonsinti pa nila, at hindi tayo nagpasilaw doon sa allowance na in-offer na mga yan. Diba? Si Banat Bay, malaki ata in-offer sa kanya. Tayo, saktuhan lang tayo Diba? Balita ko, ata kung di ako nagkakamali, 500K? Pero, pass siya dyan. Ay, hindi, si Tio pala yung 500K. Kay Banat, di ko alam. Na hindi lang siya babana. Si Tio, alam ko, hindi lang siya babana at si Martin Romualdez, meron siyang allowance na malaki. Pero dahil nga merong prinsipyo, hindi niya tinanggap. Hindi nga ba niya tinanggap? Hindi ko alam.
Alam ko, di niya tinanggap kasi binabanatan niya si Martin Romualdez. The gravest offenses known to humankind. Ang prinsipyong ito ay hindi lihis Hindi pa ba tapos yan, Senator Risa? Magni-next video na yung mga kasama ko dito. Di pa ba tapos? sa ating constitutional system. Ito ay nakapalaob nito. Ito ay nagpapayaman nito. Secondly, due process is not confined to a Philippine courtroom. Surrender to the ICC is not a deprivation of due process. It is the means by which due process is realized. Wow. The ICC provides for principles which ensure fair proceedings and Wow. ample opportunity to be heard. Wow. These include the right to counsel, the presumption of innocence, the ability to challenge jurisdiction, the ability to raise defenses, the ability to say that one is not fit to stand trial. Lahat nga po ito ay inavail ng dating Pangulong Duterte. Pero nga dahil bias, parang ang dating si dating Pangulong Rodrigo Duterte, war token nila eh. Dahil wala silang nalilitis na bigatin. Di ba? Hindi nila mahuli si Putin. Hindi nila madampi ang kamay kay Netanyahu. Di nila magawa. Si Tatay Digong pinagbuntunan nila ng galit, mga walang yung ICC na to. The Constitution Yung ginawa ng Amerika na pag kaboom ng isang paaralan ng mga babae dyan sa Iran, hindi ba crimes against mga bata yon ha, hindi mga durugista, hindi mga pusher, mga bata. Mahigit 200, sunog, karamihan hindi na nakita. Yun ba, hindi ba huhulihin ng ICI kung sino man ang gumawa nung karumal-dumal na gawain na yon doon sa mga kabataan na yon? Pati eskwelahan. Wala akong kinakampihan dito, hindi ko kinakampihan ng Amerika at kung ano pa mang bansa yan. Ito yung mga nangyari dyan sa kaguluhan na yan. Walang makukulong sa ICI, walang lilitisin, daan-daan na yung mga nagurgur, mga bata, mga babae. Walang makukulong, walang crimes against humanity. Eh di ka hipokrituhan pala yung korte na yan, langyang yan. constitutional guarantee is due process, not exclusive domestic venue. Thirdly, while couched in general terms, this resolution arises from specific circumstances involving the former president. The rule of law requires that accountability mechanisms apply equally, regardless of rank. Ginawa po ang ICC para magkaroon ng espasyo ang mga biktima na hindi makakuha ng hustisya dahil estado ang kalaban, dahil Estado makapangyarihan. Sen. Risa, paanong estado ang kalaban? Wala na sa kapangyarihan tong si Tatay Digong. VP Sara, ini-impeach siya. Ikaw naman, Sen. Risa? Ang kalaban. They deserve due process too. I agree with the first sentence of the second to the last clause of the resolution. One person who was denied due process is one too many. Tama po. Ang hindi po binigyan ng pagkakataong magsalita, ipagtanggol ang sarili, humarap sa korte, magbigay ng kanilang panig at kumprontahin ang kanilang mga taga-usig ay tunay ngang kalunos-lunos. Noong mga taong 2016 to 2022, libo-libo po sila. I stand with them. I vote no to PSR number 307. Salamat po, Mr. President. Ito, si Kiko Maching. Next tayo. Majority Leader. Kiko Maching. Thank you very much, Mr. President. Hoy, Kiko ha, bigyan mo ako ng mabigat-bigat dito. Walang niya ka. Yung kay Risa yung Tiberos, flop yun sa kanya. Bigyan mo ako na medyo mabigat-bigat, ha? Huwag mong gayahin si Risa. Senator Francis Pangilinan is recognized. Bigyan mo ako medyo Maraming salamat, na mga Ginoong argumento. Pangulo. Nais ko pong ipaliwanag ang aking no vote No vote. sa Senate Resolution 307. Anak ng tokwa, gera na. Anti-Duterte pa rin kayo. Mga DDH pa rin kayo. Noong panahon ng mga sponsorship speeches ng nasabing resolusyon, pinakinggan ko po ang ating mga kasamahan. Maraming mga legal na argumento ang isinusulong
ng mga kasamahan po natin tulad ng right to due process, ang issue ng national sovereignty, ng primacy ng local court systems natin sa International Criminal Court. Ang kapansin-pansin nga lang na sa lahat ng mga sponsorship speeches, walang nabanggit sa usaping hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Mga libong namatay o pinatay sa Oplan double barrel ng nakaraang administrasyon. Noong nakaraang Oktubre, tinalakay ng Senado ang resolution Di pa ba kayo nagsawa dyan sa propaganda na yan? Oy, Kiko Maching. Bayani ng mga magsasaka. Nagtanim ng 3 pechay at saka lettuce. Bayani na ng mga magsasaka. Di pa ba kayo tapos? Di pa ba kayo nagsasawa dyan sa kalokohan na yan? Maraming nagurgur. Eh yung ginurgur no mga nagurgur. Wala bang magsasabi? Wala bang didepensa sa mga yon? Resolution 144 na hiniling sa Senado sa ICC ang house arrest para sa dating Pangulo. Bumoto akong kontra sa nasabing resolusyon dahil sa aking paniwala na mas matimbang ang daing ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na napatay o pinatay sa madugong drug war. Mas matimbang sa aking palagay Oh. Eh yung pinatay ng mga drogista, yung hinold up, linagyan ng gripo sa tagiliran para lang makuha ang kanilang mga purse, mga bag, diba? Mga cellphone. Lalagyan ka talaga ng gripo sa tagiliran ng mga bangag na yan. Pagka tinutukan ka, sabihin mo wala kang pera. Wala akong pera, kunin mo na gusto mong kunin. Pagka nakita mo na mukha nila, tapos pwede mo sila maituro. Tituluyan ka ng mga yan. Yung mga tinuluyan nila, walang due process sa kanila. Hindi ka tatayo. Yan ang problema. Moralidad ng mga liberal. Walang kwenta. ang isinisigaw na katarungan. Sa aking paniwala noon na tila ba nabaon sa limot at hindi nangyari ang nasabing pagpatay ng libo-libo nating mga kababayan. Karamihan mahihirap. Naalala ko tuloy ang sinabi mismo ng dating Secretary of Justice nung kapanahonang siya ay nakaupo bilang Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong June 2025. And I quote, "Everything that could be erased was erased so that cases would not push through." Nung imbestigahan ng DOJ ang mga kasong pagpatay sa nasabing drug war. Bagamat ang paniwala ko bilang abogado na may maliwanag na basihan ang extraordinary o extrajudicial rendition, totoo, may mga question nga dito. Due process, legalidad nga ng nasabing extraordinary. Yoko na, Kiko. Tanim na lang tayo ng pechay tsaka lettuce. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Lalo na sa mga manlulokong liberal na ang kanilang moralidad ay hindi natin malaman kung saan nila pinulot. Mahalin natin ang Pilipinas.